Bubusisiin ng Kamara ang kredibilidad ng Miro system bilang system provider para sa 2025 midterm elections kahit pa naselyuhan na ang kontrata sa pagitan ng kumpanya at ng Commission on Elections. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Yes, Luisa. Angelique, kahit pa nga selyado na ang kontrata kahapon sa pagitan ng COMELEC at Miro, hindi pa rin dapat makampante ang Miro dahil ngayong araw sa Kamara naman binubusisi ng mga mambabatas ng kanilang kredibilidad bilang system provider ng Pilipinas sa 2025 national at local elections. Issue ng korupsyon at malfunction, yan ang mga pinupuntirya ng mga mambabatas na naging problema umano ng Miro sa mga nagdaan nilang kontrata sa ibang bansa. Pero bago pa man mabusisi ang Miro Systems hinggil sa mga aligasyon na ibinabato sa kanila, nalihis sa COMELEC ang init ng mga kongresista. Wala kasi ni isang representative mula sa Miro ang dumalo sa pagdinig ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms ngayong araw dito sa Kamara. May konting disrespect. Kasi ang pinag-usapan, ulitin ko, no? And I cannot understate the fact that we are talking about elections which are supposed to be transparent, truthful, and with integrity. And if the provider does not give importance to those three values to our system, then I think we have a problem. A lot of allegations has been hounding Miro, starting from Congo, Iran, Kazakhstan, or even in Korea. Issues which cannot be answered by the COMELEC. Now that the contract has been awarded to Miro, our questions is now more on the personals on Miro. Ilan naman sa mga ibinabatong tanong sa COMELEC ay kung nagawa ba nilang silipin ang mga kontrata ng Miro sa ibang mga bansa na naging system provider ang Miro. Gaya na lang ng mga bansang Congo, Iraq, Kyrgyzstan at Argentina. Ulit na kasi ang mga kongresista sa pagtatanong pero parang certificate ang naging tugon ng COMELEC. Sabi pa ng mga mambabatas, dapat naging lalim ang investigasyon ng komisyon bago nila isinapinal ang kontrata. Natanong niyo po ba ang Miro kaugnay dyan, Mr. Chair? Doon sa alleged na corruption na pinasok ng Miro with the government. Sinabi ko na yan before pa kayo ng contract with the Miro. So may mga ganitong mga allegations. So nakita niyo ba yan? So parang, Mr. Chair, parang binaliwala nila yung mga tanong natin. Kaugnay dito sa mga allegations ng inefficiency, corruption. You set aside the allegations. But then, you disqualified Sparkmatic on allegations of bribery. If you disqualified Sparkmatic because of allegations of this, then the more, here there are 4 countries now stated that there have been allegations of bribery. You should have done your due diligence from the very start. Isa rin naman sa isyu ng mga kongresista na lumalabas ay namili umano ang COMELEC kung sino ang mananalo sa bidding noong una pa lang dahil parang inayos umano ang terms of reference para maging sakto sa Miro at sila ang manalo sa bidding. Dagdag pa nila, walang totoong bidding kung iisa lang ang nagbid dahil nga lone bidder lang ang Miro. Pero depensa naman ng COMELEC, dumaan naman sila sa tamang proseso. Ipinagtanggol din ng COMELEC ang naging bidding at sinabing may 6 na bumili ng bid documents pero Miro lang ang nagsumite nito. Pagdating naman sa mga issue ng malfunction, sinilip na anya ito ng Special Bids and Awards Committee ng COMELEC. Pero kung ano ba talaga ang nangyari sa mga bansa na naging system provider ang Miro lang anya ang makakasagot nito. Angelique, ngayong araw dapat ay magde-demo ang Miro ng kanilang mga makina pero hindi ito natuloy dahil sasailalim pa nga sa customization sa Korea ang mga makina at sa Agosto pa matatapos o makakapag-demo ang Miro. Humihingi naman ang Kongreso na itakda ang demo sa susunod na linggo kahit na base system lang ang gagamitin. Hiniling rin nila na makadalo ang Miro sa pagdinig dahil importante nga na mabusisi ng mga mambabatas ang sistema na inuupahan o uupahan ng COMELEC. At yan na muna ang latest. Balik muna sa iyo, Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.